44 daw ka mga congressman dito sa Mindanao, ito mga lawmakers sa Mindanao, mga bayan natin, sa mga congressman daw, out of 44, 36 ka mga lawmakers ang nare-elect. Proud na proud pa itong mama na to. 81.81% daw, hindi sila apektado kahit pumirmas pa sila ng impeachment kay BP Sara Duterte. Di ba? Proud na proud itong si Barbers na hindi daw apektado sila, no? Kahit pumirma sila doon sa impeachment ni Ma'am Sara Duterte, hindi daw sila apektado kasi 81.81% win. Ha? Aba, hambog, no? Nagyabang. Na kahit daw pumirma sila, out of 44, 44, 36 daw ang nanalo ng mga kumakandidatong congressman sa kanilang bawat distrito. Aba, isipin nyo yun. Naghambog pa talaga, nagyabang pa talaga itong si Barbers, mga bayan. Ito may papakita akong video, ha. Yung mga halimbawa ng mga politikong balimbing, tingnan nyo, mga bayan, ha. Matagal na to na video na to, pero alam naman natin si BP Sara Duterte, napaka-vocal, no? Hindi siya, wala siyang arte, hindi siya taong plastic. Kung ano yung gustong gagawin niya, kaya nag-iikot yan kasi may mga planong expansion. Dayan yan, sa Office of the Vice President, meron tayong mga satellite office na binubuksan. At itong si Sara Duterte, nung nakaraang Thanksgiving naman, sinabi na talaga na nag-sorry talaga si BP Sara Duterte. Alam naman natin yan, no? The working Vice President, umiikot yan, yung burial and medical assistance ng OBP, talagang yun po ang kanyang priority. Mula nung naupo siya, pinalawak niyo po yung opisina niya, hindi lang Manila, inilapit niya sa taong bayan, bawat probinsya, nagkaroon ng OBP. Ayan, eto ngayon yung balimbing. Tingnan niyo ang balimbing, mga kababayan natin, ha? Ito, oh. Ng Surigao noon, apil ang Tigalete, na diin, doon ay mga panghinanlanon sa atong mga kaigsunan na matabangan sa atong Office of the Vice President, iyang giaplihan kining atong opisina aron maka-access sa atong katawan diri sa atong provincial number 1, no? Ako kini na event, ako sabi ni na kalipay na atong mga Surigao noon, kay anytime may ato ihapon sa Office of the Vice President, hindi na maglisod, hindi na magkanto dito sa Manila. Kaya na may gibutang na staff ni BP Sara Duterte. Isa daw sa programa na ingon pa ni Vice President Sara, bringing the government closer. So, ako na rin magkamatulog na ito ni Vice President Sara ang iyang plano, ang iyang mga saan sa ating mga Surigao. Katakal rin ni Jokong kan Vice President Duterte. Katungdong kamo katungkol bisita ni Vice President Sara Duterte. Ang gihangyo na daghan-daghan man nagiging nagkinahanglan mga assistance. Kaya ng provincial government assistance. Ako sa problema sa Siba. So nag-iwan man si Vice President Sara, nagplano dito na mag-butang ng satellite sa karang probinsya. Labi na diri sa atin. Kayo, timingan man ako, pag-sulti niya, kurang yun dahil si Governor Lindon. Ma'am, may among lugar diyan na pwede ka mong pangaran. If we are willing to host and provide office para sa Ayan, mga kababayan. Natawa talaga ako. Ayan, oh. Wow! Di ba? Ano na, Barbers? Di ba, mga kabayan natin? Yan ang halimbawa ng mga politiko na kung saan nung time pa ni Tatay Digong, himudpit, talagang gustong dumikit sa mga Duterte. Itong si Barbers, yan ang patunay. Ha? Bisaya yung pagkasabi doon, mga bayan, na mukhang mahirapan tayo niya pag-translate. Pero base doon, sa nakikita ko, sa narinig natin, mga kabayan natin, excited siya. Kasi alam niya na
si Vice President Sara Duterte, itong opisina niya, yun talaga ang gawain, no? Yun ang prioridad. Palaguin, palawakin, no? Paramihin itong Office of the Vice President. Ngayon, natutuwa itong kwentong barbero na to. Nung time pa yan, matagal-tagal na yan, inatuwa siya kasi kasama diyan sa Surigao na lagyan ng satellite office, no? Nitong Office of the Vice President. So ngayon, nagpapasalamat siya at talagang proud na proud, no? Appreciate pa niya si VP Sara Duterte. Mga kababayan natin, ha? Oh, na-appreciate niya, talagang masaya siya, talagang sinasabi niya sa taong bayan sa Surigao na talagang si Duterte daw, si VP Sara Duterte, ang kanyang prioridad, ilapit talaga sa taong bayan itong opisina ng Vice Presidente, kaya nagkaroon ng satellite offices dyan. So matatawa ka kasi kabaliktaran naman ngayon ang nangyayari. Ano ba talaga ang nangyari? Kung mayroon mo talagang bayaran? Bakit bigla-bigla na lang nag-iba yung timpla mo? Marilo Ulalya, sip-sip yan, sip-sip nga, aluna dato. Sa mga hindi pa baka hindi kayo nakaabot, yan, ibalik ko. Yan, sa mga hindi, natatawa lang ako ba? Mga gamit ng mga politiko, no? Tapos ngayon, nabayaran lang siguro, or di kaya, meron siguro mandato sa kanila, kung ano man, ito yun. Yan. Tunan Surigao noon, apil ang taga Leyte, na diin, doon ay mga panghinanlanon sa atong mga kaigsunan na matabangan sa atong Office of the Vice President, iyang giablihan kining atong opisina aron maka-access sa atong pagkakaroon diri sa atong number 1, no? Ako ini na event, ako isabi ni na kalipay na atong mga Surigao noon, kay anytime may ato ihapon sa Office of the Vice President, hindi na mag-resort, hindi na mag-ato dito sa Manila. Yan, ang sabi niya, malaking tulong ito sa ating mga Surigao noon, no? Kasi kung meron tayong kailangan burial o medical assistance, hindi na doon tayo pupunta pa ng Manila para pumila pa doon at mag-claim ng burial or medical assistance kasi inilapit na nga ni VP Sara Duterte ang Office of the Vice President satellite. Tuloy natin. Kaya may gibutang na staff ni VP Sara dito. Kasi daw mayroon daw inilagay na staff ni VP Sara diyan sa OBP. Sa doon sa programa na iyon pa ni Vice President Sara, bringing the government closer. So, Yan, yung sabi na, ang galing talaga, no? No? So, ano ba yung sabi na? Nagpapasalamat siya kasi daw, talagang inilapit ni VP Sara Duterte itong satellite office ng Vice President para makatulong dito sa burial and medical assistance. Puring-puri, no? Nitong taong manggagamit na to. Puring-puri niya si VP Sara Duterte dahil dyan sa satellite office na yan. Pero bakit ngayon? Ay, Diyos ko Lord. Siya pa mismo ang nagpa-impeach. Sila pa mismo ang nagpa-impeach kay VP Sara Duterte. na ituman ni Vice President Sara ang iyang plano, ang iyang saan sa ating mga Surigao. Ano ka mo yung ni Jokong kan Vice President Duterte? Katungdong kamo katungkol bisita ni Vice President Sara diri among gihangyo na daghan-daghan man lagi diri nagkakaroon ng assistance kaya ng provincial government Kita nyo? No? Yung taong mga gamit, pag magsalita, napaka-respetado, ma'am. Ngayon, sa katatapos lang nung hearing diyan sa anong ginawa nila? Diyan sa Tuadcom. Di ba? Inimpeach si Sara. Nagpirma ang mga congressman na mga gamit. Tama nga siguro kasi nabayaran. Ikaw ba naman bayaran ng milyon-milyon eh. Hindi ako nagsabi niya, may nag-comment kanina. Binayaran ng 150 million eh. Sino ba namang hindi pipirma? Kasi pera-pera na to, di ba? Anyway, hindi naman Duterte ang presidente ngayon. At saka hindi rin naman sigurado naman nanalo si VP Sara sa darating na 2028 election. Kasi ganun po ang mentalidad ng mga politikong manggagamit. Ang unahin nila, ang lagi na sa isipan nila, ang ngayon. No? Hindi nila, binabaliwala nila yan kung ano ang kasunod.
pagdating ng panahon. Yun ang mga taong walang isang salita, hindi loyal, at hindi totoong kaibigan. Kasi politiko nga eh. Ha? Sila ang ganyan, no, na mag-isip dahil ugali na yan ng mga politikong pagkunwari, no? Politiko na kung magsalita, ang daming flowery words, ang daming flowery words, kung baga mga palamuti na mga sa mensahe nila, ma'am, kung makapagsalita, kung makapagsipsip kay Sara Duterte, sobrang sipsip, no? Halos maubos yung tang kung magsipsip parang ano ibubuyog. Oh. Hindi ka bibitawan, hangga't hindi ka malumpas sa diyan, maubusan ka ng iyong lakas. Ganun kalakas ang tirada nitong si Barbers. Oh. Grabe talaga mga bayan, no? Tuloy natin. Ako sa problema sa city. So, nag-iwan man si Vice President Sara, nagplano dito na magbutang ng satellite services. Sa parang probinsya. Labi na din sa Tingnan mo yung pagmumukha niya. Masayang-masaya siya dahil sinabi nga ni BP na maglalagay ng satellite office of the Vice President, no? Sa alin pang lugar sa Surigao, sa probinsya. Kaya masayang-masaya siya. Mga taong magagamit. Ganun talaga ang ano dyan, no? Ganun ang, kung baga, sumasabay lang ba, no? Pero, pag binigyan mo na ng pera, ayun na. Kayo, timingan man ako, pagsulti mo dyan, lang yung dadyon si Governor Lindon. Namaya mong lugar kaya na pwede ka mutangaran ng office. We are willing to host and provide the office para sa iyo. Ayan. Ayan, no? Sayang-saya nila, Wow! So ngayon mga kabayan natin, proud na proud. Ha? Proud na proud itong si Congressman Barbers na kahit daw pumirma sila, no, sa lahat ng mga congressman nung 19 Congress, no, sa 44 daw ka mga congressman dito sa Mindanao, itong mga lawmakers sa Mindanao, mga bayan natin, sa mga congressman daw, out of 44, 36 ka mga lawmakers ang nare-elect. Proud na proud pa itong mama na to. 81.81% daw, hindi sila apektado kahit pumirmas pa sila ng impeachment kay BP Sara Duterte. Kasi daw, kung hindi daw, kung apektado daw sila, ay malamang na-wipe out sila. O lahat hindi sila mananalo. Ang tanong, Congressman Barbers, hindi kaya na ano tayo? Hindi kaya may dayaan? Yun na ba yung tanong? Kasi kung sinasabi ninyong proud na proud kayo na na-re-elect itong mga kasama niyo mga lawmakers sa Mindanao na pumirma sa impeachment, isa lang tanong ng taong bayan, nanalo ba talaga kayo? Nanalo ba talaga kayo o nanalo kayo dahil may ginawa? Ay, baka lang di umano Ay, kitang-kita naman. Marami kasi kami nakikitang mga issue. Gaya nung wala pa lang eleksyon. Yung ibang mga BCM or automated counting machine na mga paraphernalia para sa eleksyon sa mga COMELEC, sa Surigao nga, may nakitang nakalagay doon. Doon mismo nakalagak sa isang pribadong bodega ba yun? Sa Davao mismo, meron din. Mayroon tayong nakita na mga gamit sa eleksyon na hindi naman otorisado sila, pero bakit doon nila inilagak iyong mga kagamitan para sa eleksyon? Bantakin nyo mga bayan, yan po ay paglabag sa batas kasi para yan sa ating boto Mamayang Pilipino, iniingat-ingatan nga yan. Pero bakit doon nakalagak? Kagaya sa Davao, doon pa mismo nakalagay sa malapit lang sa opisina ng Tingog Party List. Sino ba naman ang hindi mababahala dyan? Ngayon nyo sagutin kung
Yung pagkapanalo nyo, wala ba talagang bahid ng pandaraya? Di ba? Isipin mo sa senador natin diyan tayo sa party list, no? Sa congressman. Sa senador lang ang Duterte, naniniwala ba kayo doon? Na 3 lang talaga ang papasok? Sige nga mga kabayan, paki-comment nga. Naniniwala ba talaga kayo na ang Duterte 3 lang ang papasok? Isipin nyo, Pastor Apollo Sikibuloy. Kahit umikot ka sa buong mundo, hindi nawawala ang Pastor Apollo Sikibuloy na iboto talaga nila. Pati ang Duterte. Kita natin yan. Every time may mga event, mga rally, no? Dagsa ang tao, walang ibang siga Duterte. Pagkatapos ng ngalalan, anong nangyari? Sobrang sobrang layo na sa mga 30 plus yata si Pastor Kibuloy. Yung ranking niya. Halos magkatabi lang ng mga Makabayan Black, no? Kasi parang nga nakaprogram, parang ang boto niya parang na-divert sa iba yatang kandidato. Baka lang hindi ko naman yun yung napansin, may nagsabi niyan maniniwala ba kayo si Bam at Kiko mag-top 2 at top 4 itong si Kiko Pangilinan? Ang tagal na wala na nga 3 taon, diba? Nawala na sila sa serbisyo. Nung nakarangalalan, 8 diretso, membro yan sila. Laglag lahat, ni isa walang nanalo. Bakit ngayon nag-top 2 pa si Bam? Wala nga bang daya? Ay nako, Diyos ko Lord. Wala nga ba? Pastilan. Grabe. So yun mga kabayan, tayo, shoutout muna kay Minerva Biglang Ngawa, no? Pipinas Duterte pa din. Colorit ning Barbero tol, sabi ni Kaswing Mix TV, shoutout dia tol Lilia Martinez, hello. Dinaya tayo mga Duterte. Yan ang siguradong talagang ang alam ko, dinaya talaga. Magtataka ka Isa lang kasi nakita ko halimbawa, KOJC, Pastor Kibuloy. Halos buong Pilipinas inikot yan. Ng rally ng Pastor Apollo Kibuloy, pati buong sa abroad. Kita natin yan, pero bakit? Napakalayo naman. Sa totoo lang magduda ka talaga bakit napakalayo niya sa ranking? Hindi man lang pumasok ng top 15. Ang expected ko talaga, kung matalo man siya, malaglag man siya, nandun lang. 12, maglalaban-laban, 11, 12, 13, 14, 15.